Good morning, Philippines! Aldo na naman kita ngunyan Domingo asin ngunyan. Iba na nindo akong mag-aram, mag-inspired, asin makanood sa satuyang ipipicture na trayumpo digdi sa satuyang segment na Bombo Success Story. Siguro lahat naman tayo ay nagpapasalamat sa biyaya at ang mabuhay araw-araw ay isang accomplishment talaga kasi yung oras na kasama natin ang ating pamilya, lalong-lalo na kung mahal mo yung trabaho, ay isang accomplishment na po yun, sir. Oo. Bigyan mo kami, sir, ng background. Paano ka po napunta sa DOST Pag-asa, sir? Unang-una, nagpunta muna ako sa Pag-asa website ng Pag-asa, and then meron doong vacancy. Tinignan ko kung baka sakali lang na pwede ako or sa base sa pinag-aralan ko din as agricultural engineering student. So tinignan ko na kailangan lang pala ng mga units, no, sa higher mathematics, physics, no. And then trinay ko siya. Nagtanong ako, pumunta ako doon sa chief ng Masbate, si Ma'am Risa Bartolata, and then yun nga, sakto din na may exam or entrance exam doon sa amin. So nag-exam ako, and then by May ba yun? Or March ako nag-exam, and then by May, nag-training na kami ng 6 months sa Pag-asa. And then eventually, nakapasok na rin ako sa Pag-asa. Ano ngayon, sir, ang current position niyo, sir, sa Pag-asa? Sa ngayon po ay Weather Observer 3, and then officer in charge po ako dito sa Agromet Station. Ilang taon na tayo, sir, sa Pag-asa, sir? Kasi muna ako nag-volunteer ako. Kung hindi natin isasabay yung mga natin ay less than 5 years as nakakuha ng yung plantilla item. Ito, sir, dream job niyo, sir, na maging weather forecaster, weather observer. Para sa akin po, since naging interesado ako about agricultural structures, and then about sa slaughterhouse, about sa paggawa ng mga structures nga doon sa agriculture, malayong-malayo po ang pagiging weather observer ko ngayon. So ibig sabihin, ako, underemployed ba ang tawag dyan? Labas doon sa field ko. Pero nakita ko na yung agrometeorology station ay may kaugnayan din po about sa farm weather, no. Nagagamit din naman po yung aking pinag-aralan dito mismo sa agrometeorological station po. Kayo, sir, ay engineer, di ba po? Opo. Sir, hindi kayo nag-practice sa engineering? O nag-practice ba kayo, sir, sa engineering? Hindi na po, sapagkat ang ginagamit ko ngayon ay yung aking civil service na as professional, no. And then yun, hindi na siya kailangan mag-renew, so yun na lang talagang ginagamit ko for promotion, mga gano'n. Okay po. So bago ka, sir, nakarating dito sa position mo ngayon, ano ba, sir, yung mga pinagdaanan natin, ng mga pagsubok, struggles na atin naman pong nalampasan? Yun nga, ulit pa rin, no, yung mabuhay nga ay isang accomplishment. May mga bagay talaga tayong nararanasan, o yung minsan nga yung problema yung dumarating sa atin ay sunod-sunod pa. So weather lang talaga. Yung may mga struggles kasi na like namatayan ka ng relatives, and then susumunod may problema pala sa mga papeles nyo about sa lupa. Then lahat naman siguro ating malalagpasan kung hindi natin i-worry ang ating mga sarili. Sabayan na rin din po natin ng mga pagdasal, no, at mga pagpanata kung gusto na talaga nating ma-accomplish ang isang bagay. Kumusta, sir, ang relationship niyo sa family? Supportive ba sila sa mga endeavor mo, sir? Alam naman nila yung anak nila na very yung nakakaremedyo sa bawat araw na may mga problema. So very supportive naman sila emotionally. Keep in touch naman kami lagi sa mga social media po. What about, sir, sa finances? Di naman ba tayo, naka-experience ba tayo, sir, ng problema sa finance? Na kung anong mga nag-struggle sa finances natin? Siguro lahat naman tayo ay may problema sa pera, sa pag hindi maiwasan na may mga araw talaga like katulad ngayon ay may hinihintay kaming
hazard pay na hindi pa dumarating siguro sa mga susunod na araw. Sapagkat yung pera talaga natin ay tamang-tama lang talaga sa pang-araw-araw. Dumating mo sa point, sir, na nilait tayo. Minsan kamag-anak pa natin, ibang tao. Pagka pa kasi tutuloy dyan, nag-aaral ka pa, pwede naman dito ka na lang sa bukid. May mga ganyang instances, no? Pero sa tingin ko, bago na ngayon, yung ngayong generasyon kasi, kung mapapansin natin, yung mga anak ng farmers ay hindi na sila yung sumusunod sa yapak ng kanilang parents, no? Yung mga anak ng farmer ay hindi na farmer, nag-aaral na sila, so paubos na yung ating mga farmers. So siguro very rare na lang yung nagsasabi na ba't ka pa kasi nag-aral. Sa aking experience ay wala naman po nagsabi sa akin yan. Pero yung dun sa mga liblib na lugar, dun sa Masbate, kasi sa Masbate ako pinanganak, ay meron talaga mga ganun na high school pa lamang ay nagsiasawa na. So pinilit nyo, sir, na makaalis doon sa truck na yun na parang pag taga Masbate, dito lang yan sa amin. Pinilit nyo, sir, na makaalis doon. Maraming hindi ko pwedeng kasing isabihin lahat. So may mga chance talaga or pangyayari sa buhay natin na within the flow lang, sumasabay lang tayo sa hangin. So tamang-tama din naman at pinagpala at nakuha natin yung magkaroon ng item dito sa DOST Pag-asa at tayo po ay nakapaglingkod na rin sa ating mga mamamayan as public servant po. Ano, sir, yung nag-motivate sa akin? Bakit tayo nag-work dito sa Pag-asa, mga ganun? Sino yung palagi natin, sir, na motivation? Yung motivation ko po sa pang-araw-araw ay yung family ko na rin, kasi bago po ako pumasok sa Pag-asa ay nagkaroon na ako ng anak. So siya po yung motivation ko pag nakikita ko araw-araw, ay talagang ginagawa ko lahat ng aking trabaho po. Ano, sir, yung mga na-provide na natin sa mahabang panahon na pag-work natin sa Pag-asa? Sa ngayon po ay very independent na po ako sa aking parents. Simula pa naman nung nag-exam pa lamang ako sa Pag-asa. Pero sa ngayon ay nagkaroon na po ako ng sariling bahay at lupa na malapit dito sa istasyon, para na rin kung may mga pangyayari man na hindi inaasahan ay malapit kong matugunan. Sa mga gusto, sir, mga kabataan na gustong mag-aral din, maging meteorology, maging weather observer, weather forecaster, ano yung dapat nilang gawin, sir? Ano yung saan dapat sila magaling? Ano yung dapat nilang unahin na i-prepare? Kung makikita natin sa iba't ibang social media platform, may sinasabi sila doon na hindi talaga the best yung ating academic structure dito sa Pilipinas. Bagamat may mga bata na magagaling sa sports talaga na hindi naman nila kailangan magsipagtapos, pero yun nga, kahit nga mga businessmen dito sa atin, sa bansa natin, ay mga graduate din yan sila, hindi lang ng college kundi high school, no? So iba pa rin po yung merong diploma or certificate na may pinag-aralan sa wala, no? So yung diskarte talaga at pag-aaral ay dapat combine sila, no, para magtagumpay. Tatanungin kayo, sir, diploma o diskarte, dapat combine? Dapat sabay po, kasi hindi mo naman makukuha yung diploma mo kung wala kang diskarte sa buhay. Hindi mo matapos yung thesis works mo o kung ano pa man ang kailangan para makapagtapos. Para sa inyo, sir, gaano kahalaga ang education sa atin? Mas mahalaga po yun dahil pwera po sa ating personal na improvements o development. Yung educational talaga is more on giving others ng information, So kung yung buhay mo ay para lamang sa pamilya mo, yung pagkaroon ng edukasyon ay na-share mo siya sa ibang tao. Dahil nga sa hindi ka lang naging mabuting tao, hindi ka lang nagserbisyo, kundi pati na rin yung pagbibigay mo ng inspirasyon sa iba. Okay po. Opo. So, eto, sir, ano yung mga future plans pa natin? Sa ngayon kasi ay officer in charge lamang po ako ngayon dito sa Agromet Station.
ngayon po ay binabala ko na magkaroon ng management training para ako ay maging chief na talaga dito sa Agromet Station ng Pili. Opo. Ito, mabalikan ko lang sir ng konti. Bago kayo sir nakapasok sa pag-asa, ano sir yung mga previous na work po natin? Saan po tayong industry na bibilang? Bago po ako napasok sa gobyerno ay naging factory worker muna ako sa Valenzuela. Nagtrabaho ako sa plastikan, sa mga yung paggawa ng karton o yung egg tray. Yan, nagtrabaho ako as supervisor na rin. Kasi uso pa, ewan ko lang ngayon kung uso pa yung endo. Hindi ako umaabot ng 6 months. So, lilipat naman ako sa ibang factory and then nakapagtrabaho ako sa CDO Valenzuela, ganun. Tumira din ako sa Valenzuela and then Quezon City. And then eventually nakapasok na rin sa Pag-asa. O anong masasabi mo sir sa mga kabataan ngayon na tinatamad mag-aral? Pilitin nyo lang talaga na matuto, kasi wala na tayong ibang ways ng para makapagtapos. Talagang dadaan tayo sa akademiko, kahit mahirap ay pilitin natin. Kasi sabi ka nga ng mga unang interview with Sir Kier, yung mathematics ay talagang hindi naman lahat nagagamit natin sa trabaho, lalong-lalo na yung mga integral calculus or yung differential calculus, pero yung way or yung pag-solve mo ng problem ay isang napakalaking bagay, para makuha mo yung diskarte. Yun, paulit natin gagamitin yung diskarte talaga upang masolusyonan mo yung problema. O sige sir, bago tayo matapos, kung meron kang gustong pasalamatan, tapos kung meron, syempre kung may gusto kong iwan na mensahe sa atin kung mga kabataan ngayon na gusto rin maging weather forecaster, weather observer, sige sir, ibigay ko sir. Unang-una, magpasalamat tayo sa may kapal, sa ating Diyos na tayo ay nakakapag-taguyod pa rin, nakakagising tayo sa ating pang-araw-araw. And then pangalawa, yung kahit masama man ang ating background sa ating family, pasalamatan natin sila. Kung sila ay may sakit, ay bigyan po natin sila ng pag-asa na tayo ay magiging mabuting tao, So, maging inspirasyon lang tayo sa iba kahit maraming problema. Mas maganda talaga ang may diploma. So, i-continue lang po natin ang ating mga pag-aaral. Then eventually, kahit ako ay agricultural engineering, napunta ako sa ibang ahensya ng gobyerno. So, wag nating isipin na kung tayo ay ma-fail, ay failed na talaga, So, ang pagiging successful ay pagbangon. So, isang bagay na rin yan upang tayo ay makapag-continue sa buhay. And then, para maging weather observer, sabi ko nga, may mga bata ngayon na yung information ay nasa kamay na nila. So, try nyo mag-research ng Pag-asa website, paglaruan ninyo, kung ano yung makita nyo yung vacancy. So, punteriyahin nyo po na makuha nyo yung mga requirements na yon upang makapag-apply po kayo. Asin iyan ang satuyang ipighiras na istorya rin trayumpo manungod sarong individual asin organisasyon. Hari nawang nakanood kita, nin manlain-lain na leksyon asin na-inspirar na abuton ang satuyang mga pangiturugan asin maging successful. Ini si Bombo Kier Aliado para sa Bombo Radio Philippines, the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!